So ngayon, no, papag-usapan natin yung Cavite Mutiny Spanish Perspective noong 1872. So ngayon, nakapokus lang tayo sa Spanish perspective. So dito, no, may dalawa tayong accounts. Meron tayong si Jose Montero y Vidal at si Rafael Esguerdo. So itong dalawang accounts na to ay dito tayo magbabase, no, na kung saan yung perspective nila, kung dito tayo magpo-focus talaga sa kanilang dalawa, dahil si Jose Vidal, siya yung Spanish historian at those time, and ito naman si Rafael Esguerdo ay isang government general, no, at nung time ng Spanish colonization. So bakit nga ba, no, nangyari yung Cavite Mutiny? So nangyari yung Cavite Mutiny dito sa San Felipe, dito sa Arsenal, no? Dito ginanap yung Cavite Mutiny. And bakit nangyari, no, yung Cavite Mutiny? So nangyari yung Cavite Mutiny kasi nga tinanggalan ni Rafael Esguerdo yung mga workers, na tinanggalan ni Rafael Esguerdo ng exemption sa polo y serbisyo, yung mga workers doon sa Cavite Arsenal. And then ano nga ba yung polo y serbisyo? Yung polo y serbisyo, ito yung magtatrabaho ka sa government ng Spanish within the 1 day to 25 days. Okay, so yun, simula yun, magtatrabaho ka sa polo y serbisyo kapag 16 years old ka na, and then up to 60 years old. So yun, dahil nga hindi na sila exempt yung mga workers doon sa Cavite Arsenal, ay doon nagkaroon ng 200 soldiers, no, ng mga Pilipino, mga Indios doon, naglaban doon sa Cavite Arsenal. Pero hindi nanalo yung mga Pilipino yung nagkaroon ng pangyayari doon, no? Nagkaroon ng pangyayari, hindi nagtagumpay doon yung mga Pilipino, mga Indios, kasi nga nakutuban agad ito ni Rafael Esguerdo. And then yun, pinadalhan niya ng mga reinforcement, and then itong mga Pilipino ay natalo. And dito, no, sinasabi din ni Rafael Esguerdo na ang pangunahing mastermind nito ay yung Gomburza, at tinatawagin tatlong pari na si Mariano Gomez, si Jose Burgos, at si Jacinto Zamora. So yun yung tinuturo niyang mga mastermind, no, sa Cavite Mutiny. And sinasabi niya rin na ang mga Pilipino daw ay pinagplanuhan na nila na pabagsakin yung Spanish regime, no? Gusto na nilang paalisin, parang gusto na nilang kumawala ng mga Pilipino dito sa Spanish. And then dito naman, no, dito naman din, sabi din ni Jose Montero y Vidal sa account niya na ang punot dulo daw ng Cavite Mutiny ay yung mga Indios, no, na natapakan sa exemption na mga workers doon. And then dito sinabi niya na na-influensyan din daw sila sa mga liberal thinkers, no, ng mga taga-ibang bansa, kasi at those times, no, nagkakaroon ng distribution ng mga newspaper, mga propaganda, no, ng mga Americans tsaka sa Europeans. And then dito rin, no, naniwala din sila na ang cost talaga nagpakawala talaga ng malawakang idea ay yung mga Pilipino na nakapag-aral sa mga Europa, sa Amerika, gano'n. So doon naniwala sila na yun yung punot dulo ng lahat. So nangyari yung Cavite Mutiny, no, noong January 20, 1872. And then also at the same time, no, nagkaroon ng festival dito sa Sampaloc. And then January 20,
1872 rin nangyari, at sabay nangyari yung time na yun. And then dito sa Sampaloc, no, ito yung pesta ng Lorenzo. And then dito syempre may mga fireworks. Yun, may mga fireworks, malaking festa, kumbaga. No? So dito, na nangyari daw is, yun daw yung hudyat kasi nga may mga fireworks. So, sabi kasi ni Rafael Esguerdo, kapag may mga fire, may mga apoy daw, is yun yung hudyat na gusto na talaga mawala ng Pilipinas. Kumbaga, ayun na yung revolutionary train na tinatawag. Akala, dahil sabay yung event ng Cavite Mutiny at ng festa ng Lorenzo, I think to sabing Esguerdo na ito na daw yung sign, no, na gusto ito na yung hudyat daw ng gusto nang pabagsakin ng Pilipino yung mga Spanish regime at those times. Kaya dito, no, nagpadala rin ng mga reinforcement, no, hinuli at pinatay yung mga Pilipino dito sa festival ng Lorenzo. And then dito na rin sabay na parang dahil dun sa mga events na yun, sinabay yung paghuli na rin dito kay sa Gomburza, yung tinatawag na Gomburza, yung tatlong pare na sinabi ko kanina, no, dito nahuli sila noong, I believe it is February 15, nahuli sila. And then dito in-execute yung tatlong pari sa ginarote sila. And then ginarote sila sa bagong bayan. Okay, and then dito, no, so bakit nga ba nadama yung tatlong pari? So kung i-evaluate natin siya, meron kasing secular priest tsaka regular priest. So yung regular priest, ito yung mga Spanish na pari. Yung mga secular, yung regular yung Spanish na pari. Yung secular naman, ito yung mga Pilipino na pari. So ang nangyari, ang mga secular kasi na pari ay hindi sila nakakapag sa simbahan. Hindi sila binibigyan ng parang equality sa loob ng simbahan. Parang inutos-utosan lang siya, hindi sila pwedeng mesa, gano'n. Hindi sila pwede mag-conduct dito sa simbahan. So ang ni-request ng mga secular priest ng mga Pilipino na pare ay pinapaglaban nila na dapat din ay magkaroon sila ng rights dito sa church. And dito, no, parang ginawang daan yung Cavite Mutiny sa paghuli dito na naging mastermind, kasi nga kinakalaban ng mga secular priest na yung rights nila. So ang gusto dito ng Spanish government na takipin na lang, dahil takipin na lang yun kasi connected sila, na nag-o-oppose kasi sila. So ang sabi dito ng Spanish na sila yung punot dulo ng lahat na nagpaplano. Kasi nga parang gusto kasi magkaroon ng karapatan ng mga Pilipinong pari noong time. Yun yung secular period, secular movement na tinatawag. Okay, so yun, no. So and then dito, no, kung i-evaluate natin, no, sa Spanish perspective ay tama yung mga Spanish type, kasi nga ang sinasabi ng mga Spanish ay dapat nga ay magtanim ka pa ng utang na loob. Dapat may utang na loob tayo mga Pilipino sa Spanish, kasi nga Spanish ay nagdala sa atin ng religion. And then sabi din ng mga Spanish na dapat daw sumunod tayo sa kanila, kasi nga sila yung nagbigay sa atin para maging isa tayong tao. Yun yung sinasabi nila, kasi nga naniwala sila dati, kasi yung mga Pilipino dati sa custom of the Tagalog ay walang ano yung mga Pilipino nun, animism. So dapat daw maging may utang na loob tayo sa mga Spanish, kasi nga sila yung nagdala sa atin para maging isang tao. So yun, dapat daw ay sumunod tayo sa kanila at
parang nagtatampo sila kasi bakit bakit gustong kumawala ng mga Pilipino. Sa Spanish, isa lang Spanish daw yung naging savior those times. So yun na yung discussion ko, and this is Discussing with Jordan, and bye.